Ang asawa mo ba ay matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo? O ang boyfriend o girlfriend mo ay hindi na nagpaparamdam sa inyo? O tipong hindi ka na niya kinokontak? Yung tipong kahit anong kontak mo sa kanya ay talagang ayaw sa'yo. Gawin mo ito upang siya mismo ang maghanap ng paraan para kontakin ka o para kausapin ka o para tawagan kanyang muli. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in mo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo and ito ay pwede mo itong gawin kahit yung partner mo ay same sa inyong kasarian. Babae to babae, lalaki to lalaki. And dito ang kailangan natin is kailangan mo dito maghanda ng ating gagamitin sa loob lamang ng kusina. Halimbawa ay plato. Maghanda ka lamang ng plato, kutsara. Yun ang ihanda mo. So, paano gamitin? Kailangan mo i-ready lamang ang inyong sarili and alam mo sa inyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin and buo ang inyong loob sa paggawa dito. So, ngayon, ang gagawin mo kapag ready ka na, tuwing kayo ay kakain. Yes po. Tuwing kayo ay kakain, sa umagahan, sa tanghalian, sa hapunan. Ang gagawin po ninyo, tuwing kayo ay nagre-ready ng plato at kutsara. Plato at kutsara. Siyempre kapag kumakain tayo, is nagre-ready tayo ng plato at kutsara. So, ang gagawin mo, yung taong matagal nang hindi kumontak sa inyo, mag-prepare ka din ng plato at kutsara para sa kanya. Halimbawa, 3 kayong kakain. 3 kutsara or 3 plato ang ihanda mo. Kumbaga, hinahandaan mo rin siya ng plato at kutsara para sa kanya. And, or kahit ikaw lamang or kayong dalawa lamang dati kumakain or mag-isa ka lamang and gusto mo siyang bumalik sa inyo or kumuntak sa inyo. Gagawin ninyo, kapag kain ninyo, kumuha ka ng plato para sa iyo, kumuha ka din ng plato para sa kanya. And kapag paglagay mo ng plato para sa kanya, sabihin mo yung pangalan niya at apelyido at sabihin mo na para sa iyo ito. Ganon ang gagawin po ninyo. And kung gusto niyo na gawin muli sa tanghalian, dahil ito wala pong limit, pwede mo siyang gawin 3 times a day. So, sa umagahan, sa tanghalian, sa hapunan. Basta ganun lang ang proseso. Kumuha ka ng plato at kutsara para sa iyo, and kumuha ka ng plato at kutsara para sa kanya at sabihin mo para sa iyo ito. And dapat sambitin mo yung pangalan niya. And ganun po ang mangyayari. Dahil ito ay nasubukan ko na ito, and or hindi lang ako ang gumawa nito. Yung mama ko din na yung papa ko ay 7 buwan na hindi umuwi sa amin and ganun yung ginawa niya and nakita ko yun. Kahit nandyan yung mga anak ninyo, pwede ninyo itong gawin. Nakita ko ang kanyang ginawa. Kaya isa din ito sa aking tinuro sa inyo at ginawa ko din ito. So, ang nangyari, yung papa ko hindi daw siya mapakali at yung isip niya nasa amin lamang dahil hindi lamang siya makakauwi dahil sa trabaho niya na hindi siya payagan na umuwi, kaya yung isip niya ay nandito lang sa amin palagi. So kaya hindi na ginawa ulit ni mama dahil yung isip niya ay wala sa trabaho kundi na sa amin at sa kanya, kay mama ko. So ganun ang mangyayari po.
ang iyong isip ng taong gagawan mo nito ay hindi mapakali at ikaw lamang ang laging iniisip. So, pwede mo itong gawin 3 times a day. And kung magtatanong ka, ano ang gagawin sa kanyang plato at kutsara pagkatapos mong kumain, hugasan mo din. Katulad ng paghugas mo ng inyong kinainan. Ganon ang proseso na para bang kinakainan din niya at pagkatapos hugasan mo. Ganon. So, ayun po. Kahit anong araw mo itong umpisahan, basta ganon ang gagawin mo, maniwala ka. Yung taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo o ang taong hindi na kumontak sa inyo o hindi na umuwi sa inyo, kahit sa anak ninyo, pwede ninyo itong gawin. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.